Si Yuro ay isang simpleng binata na hindi nakaranas ng ibang buhay maliban sa loob ng kanilang liblib na nayon. Ang kanyang araw ay ginugugol sa pangangaso, at madalas siyang nagpapagamit sa mga kuripot na baklang matatanda. Ngunit ang mapayapa niyang mundo ay biglang gumuho ng salakayin ng kanilang lugar gamit ang makabagong armas, na naglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang kakaibang kambal na si Asa at nagising ang mga misteryosong kapangyarihan na taglay nila. Nagsimula ang kwento sa isang liblib na lugar kung saan isinisilang ang kambal, at sa sobrang sakit ng panganganak ay labis na umiiyak ang kanilang ina. Gayunpaman ay hinayaan lamang ito ng manggagamot, alam kasi nila na ang mga isisilang ay may kapalarang pamunuan ang mga makapangyarihang demonyo, dahil ang isa ay sumisimbolo sa gabi, at ang isa naman ay sumisimbolo sa araw. Lumipas ang 16 na taon ay namumuhay sila ng mapayapa, ngunit puno ng hiwaga sina Yuro at Asa. Si Yuro ay halos araw-araw na nasa gubat na nangangaso, namumuhay na parang sinaunang tao na walang alam sa nangyayari sa labas. Magaling siya sa paghahanap at pagpatay ng hayop, ngunit pagdating sa makabagong panahon ay wala siyang ideya. Kapag nakakakita siya ng usok na galing sa eroplano, akala niya ay magandang utot ng dragon iyon dahil wala siyang ibang maisip na itawag dito. Pag-uwi niya sa nayon, sasalubungin siya ng kaibigang si Danji, isang simpleng tao na labis ang paghanga kay Yuro. Laging namamangha si Danji sa katapangan ng kaibigan, pero naniniwala si Yuro na protektado lang siya dahil sa mga rebulto ng mga tagapagbantay malapit sa pasukan ng kanilang lugar. Iginagalang siya ng lahat hindi lang dahil magaling siya mangaso, kundi dahil masipag at laging handang tumulong. Kahit ang nanay ni Danji ay may pagtingin sa kanya, at gusto sana ng kanyang ina na maging katulad ni Yuro ang anak niya. Gayunpaman ay hindi perpekto ang lahat, kasama ni Yuro si Asa, na mahina ang pangangatawan at kakaiba ang ugali habang nakakulong sa kanyang sariling mundo. Natatakot itong lumabas ng bahay na parang adik, at halos buong buhay niya ay nakahiwalay sa mga tao, ngunit hinahangaan niya ang katapangan ng kanyang kuya. Nag-aalala si Yuro dahil tagtuyot ang panahon at kaunti na lang ang nahuhuli niyang hayop, at natatakot siyang mapilitang lumipat ang mga tao kung hindi uulan. Dahil alam niya na hindi kayang lisanin ni Asa ang lugar, determinado siyang maging pinakamagaling na mangangaso para mapakain ang lahat at manatili sila roon. Kalaunan, pinuntahan ni Yuro si Dara, isang mangangalakal na kilala at nagdadala ng mga gamit mula sa labas. Isa siya sa mga bihirang lumalabas ng nayon, at madalas niyang ikwento ang tungkol sa hirap ng ekonomiya at pandemya, mga salitang hindi naman naiintindihan ng mga taga-nayon. Kahit wala namang bibilhin si Yuro, mabait na binigyan siya ni Dara ng regalo para kay Asa, dahil alam niyang laging inuuna ni Yuro ang kapatid niya. Nang magsaka sila ni Danji, inamin ng kaibigan na gusto na niyang umalis ng nayon. Para kay Danji, dahil hindi na bumabalik ang mga umaalis, sigurado siyang napakaganda ng mundo sa labas, at pangarap pa niyang makahanap ng babaeng galing sa syudad. Mas gusto naman ni Yuro ang tahimik na buhay, at sa loob-loob niya ay nagsisisi siya na naging kaibigan niya si Danji, dahil natatakot siya sa impluwensya nito para sa inosente niyang kapatid. Sa sandaling ito ay bigla na lang nakaramdam ng kakaiba si Yuro. May narinig siyang malakas na ugong at akala niya ay isang dragon ang paparating, tunog na matagal na niyang naririnig at nagdudulot sa kanya ng kaba. Sa ilang saglit lang, biglang nasira ang harang na nagprotekta sa kanila mula sa labas, at pagtingin nila sa itaas ay nakita nila ng malapitan ang eroplano. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumapag ang mga helikopter na parang mga ibong nagbabanta. Ang payapang nayon ay biglang napaligiran ng mga taong may masamang balak, at doon nagwakas ang kanilang dating simpleng pamumuhay. Natakot at nangamba ang mga taga-nayon nang makita ang mga kakaibang teknolohiya. Para sa mga taong walang sariling banyo sa bahay, ang makita ang lumilipad na metal na dragon ay labis na nakakatakot, at mabilis na kumalat ang balita. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang pumasok din ang mga sundalo sa baryo at nagsimulang pumatay ng maraming tao. Agad na napagtanto ng matanda sa nayon, si Lola Yamaha, na nawala na ang proteksyon na harang. Nalaman niyang hinahanap ng mga kalaban si Yuro, kaya inutusan niya ang lahat na ingatan ang mga bata. Habang nagkakagulo, tumakbo sina Yuro at Danji papunta sa lugar kung saan naroon ang kanyang kapatid matapos makakita ng mga bangkay, ngunit mapalad silang humarap sa dalawang sundalo. Nang makita nila si Yuro, agad silang naglabas ng baril at nagpaputok ng walang habas, ngunit walang laban ang mga baril sa mga pana ni Yuro at napatay niya agad ang mga sundalo bago pa man sila makagalaw. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang lakas ng baril, hindi maipaliwanag kung paano nakakapatay ang bagay na parang laruan lang ang itsura, at naisip ni Yuro na baka may mas marami pang kalaban sa paligid. Ipinakita niya ang isang lihim na daan papunta sa kulungang nasa ilalim ng lupa,
isang maliit na pinto na nakatago sa tabi ng rebulto ng mga Divine Guardian. Laking gulat ni Danji, at mabilis silang pumasok. Samantala, isang baliw na dalagang nagngangalang Gabi, na kaalyado ng mga kalaban, ay gumagamit ng kakaibang kapangyarihan para pumatay pa ng mga inosente. Natutuwa siyang pinapanood ang mga taong pinapatay, tumatawa habang may invisible na puwersang pumuputol sa mga katawan ng mga tao. Nakita ng isang batang babae kung paano pinatay ni Gabi ang kanyang ina, pero hindi niya pinatay ang bata, may hangganan naman ang kanyang kasamaan at ayaw niyang manakit ng bata. Sa labas ng bayan ay sinugod din si Dara pero nakatakas siya, marami siyang alam na hindi sinasabi, at alam niya na may darating para kunin si Yuro. Sa loob ng kulungan, may isang misteryosang babae na hinila ang sugatang katawan ng matandang si Yamaha, at tumingin siya kay Asa na nanginginig sa takot sa likod ng rehas. Sa halip na iligtas, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang kulungan at sinaktan ng malubha si Asa. Nang dumating si Yuro para iligtas ang kanyang kapatid, dugo at karumal na lamang ang kanyang naabutan, dahil sugatan ng malubha ang matanda at wala nang malay si Asa. Nang tawagin ni Yuro ang kanyang kapatid, ang babaeng nasa harap niya ang sumagot. Kahit papaano, ang babaeng may eye patch ay nagsasabing siya raw ang kapatid ni Yuro, nais siyang iligtas pero papatayin niya ang lahat ng taga-nayon. Pakiramdam ni Yuro ay nananaginip lang siya ng masama, hindi siya makapaniwala na ang halimaw na pumatay sa kapatid niya ay siya ring nagsasabing kapatid niya. Sa sobrang galit, hinugot ni Yuro ang kanyang pana at inatake ito, pero ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang buong lugar. Samantala, palihim na pumasok si Dara sa baryo, iniiwasan ang mga helikopter at pinapatay ang mga sundalong nasa daan, ngunit hindi siya pinalad at nakaharap niya si Gabi at ang nakakatakot nitong halimaw na may malalaking ngipin. Malinaw na ang halimaw na ito ang pumatay sa marami, at gamit ang baril, sinubukan ni Dara na patayin ito, pero parang pambatang laruan lang ang naging epekto ng putok. Nang mabigo, naghagis siya ng granada para makagulo at doon siya nakatakas. Bumalik sa kulungan, wasak na wasak ang lahat dahil sa kapangyarihan ng babaeng nagsasabing siya si Asa, at halos hindi na kayang lumaban ni Yuro. Pero kahit mukhang wala ng buhay, buhay pa pala ang batang si Asa. Ang dugo niya ay gumalaw at lumaki at naging isang halimaw. Hinawakan nito ng mahigpit ang babaeng nagpapanggap na Asa, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Dara na iligtas si Yuro. Habang tumatakbo, inutusan ni Lola Yamaha si Dara na dalhin si Yuro sa labas ng mundo at ilayo sa mga kalaban, at mabilis na dinala ni Dara si Yuro palayo. Samantala, matapos siguraduhing ligtas ang kanyang ina, nakita ni Danji ang pag-alis ng kaibigan. Walang paalam na nangyari, at umiiyak na lang si Danji habang pinapanood na dinala ang kanyang tanging kaibigan sa hindi kilalang lugar. Wasak na wasak si Yuro, kanina lang ay simpleng binata lang siya sa bukid, pero ngayon ay patay na ang kapatid niya at may babaeng nagsasabing siya raw ang kapatid niya. Hindi siya makakilos dahil sa gulat at lungkot, at si Dara na ang bahala kay Yuro, ngunit sa ilang saglit lang ay nawala ang lahat sa kanya. Habang binabaril sila mula sa helikopter, binigyan ni Dara si Yuro ng kakaibang kwintas at sinabing ilagay ito sa pagitan ng dalawang rebulto ng Divine Guardian. Sobrang malas na nga ng araw ni Yuro, at ngayon ay pinapahukay pa siya ni Dara sa lupa para ilagay ang isang kakaibang kwintas habang iniiwasan naman nila ang mga bala. Nang matapos ang gawain, biglang ibinangga ni Dara ang ulo ni Yuro sa semento kaya tumalsik ang dugo nito papunta sa kwintas, dahil mukhang kailangan pala ng kanyang dugo para gumana ito. Habang sinisigawan ni Yuro si Dara sa kabaliwan na ginawa nito, nakatutok na sa kanya ang mga kalaban sa helikopter at handa na silang magpaputok. Sa sandaling ito ay biglang lumabas ang isang maningning na gintong liwanag na tumakip sa paningin nila, at ang helikopter ay umikot ng parang Ferris wheel na nawawala sa kontrol. Gulat na pinanood ni Yuro kung paano kumapit ang dalawang gintong nilalang sa mga eroplano, pinunit ang mga ito at pinabagsak. Para lang nilang laruan ang mga helikopter, pinilipit at binabato kung saan-saan, at halos matamaan na sila nito kung hindi pa mabilis na nakaiwas sina Dara at Yuro. Nasa malayo naman si Gabi at nasaksihan ang lahat, na sana ay sumakay pa sana siya sa mga helikopter pauwi, pero ngayon ay kailangan na lang nila ang kakaibang halimaw niya ang kumilos ng mag-isa. Dahil sa gulo, halos hindi makita ni Yuro ang nangyayari, pero nang mawala ang alikabok, unti-unti niyang nakita ang dalawang nakakatakot na tao. Isang malaki at tila mabangis na lalaki, at isang babaeng maskulado ang tumingin sa kanya at tinawag siyang bagong master. Kahit tignan man nila si Yuro na parang bata lang, kailangan nilang sundin ang bawat utos nito. Ipinaliwanag naman ni Dara na ang dalawang kakaibang taong ito ay ang mga demonyo ni Yuro, na isang salitang naririnig lang sana niya sa mga kwento.